Kumusta? Grabe, ako nga pala si Jemski at sa araw na ito ay pag-uusapan natin ng aking a day in a life as a Christian IT student. Palaging late edition. At huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Gora na mga B. Sige na nga mga B. Tinanghali nga pala akong gising ngayon pero kahit na ganun, pinili ko pa rin bumangon. Mabuti na nga lang at mabilis akong maglakad. At eksaktong 7:24 ay nasa school na ako. Ngayong araw nga lang pala ako papasok sa math subject namin. Palagi kasi talaga ako nalilate ng gising at sobrang higpit din ng prof namin. Kapag kasi na-late ka ng 10 minutes, mark as absent ka na. Kaya ayun, naawa siguro sa akin yung orasan ngayon. Joke lang! Di nga rin pala ako nakapag-video habang klase dahil restricted ang cellphone kasi recitation namin ngayon. After class nga, nagkanya-kanya muna kaming labas kasi 9:30 pa ang next subject namin. Kasama ko nga pala rito si Raymond Pogi at iba pa naming mga kaklase. At syempre, nandito rin si Jensel Pogi na matagal nang gustong sumama sa vlog. Nagkakayaan pa nga sila sa camera. Habang matimasay nga ako nag-vlog ay may sinasabi pa rito si Mika. Porsyento ba kami dyan? Wala pa nakita eh. Tapos after nyan, dumating naman si Sheena. Sheena! Sheena, naka-video ka! Sheena, naka-video ka! Pagkatapos ngayon, makit naman kami kasi magsisimula na yung klase namin. Pero bago yan, may pahabol pa nga si Angelo. Kumursa! Tignan nyo nga rin pala yung upuan ko, kamukha ng bowl sa CR. Pero anyways, grabing mga nangyayari ngayon kasi parang himala na nakapasok akong maaga. Tapos nagre-review ako. Tapos nagagawa ko ng ng habang inaano yung ano. Ha? Ano raw? Parang akong nananaginip sa mga panahong ito. Kasi unti-unti kong inaayos ang sistema ng buhay ko. Pero sa totoo lang, marami mga salita ang nasa utak ko. At nangyayari yan habang pinipili kong humakbang. Alam mo kasi may dalawang klase talaga ng mga salita na maririnig natin mula sa mga nakakasama natin. Pero dapat pakinggan natin yung mga taong humahatak sa atin pataas. At sa pagsasaayos na ito, isa lang talaga ang verse na naaalala ko. Sabi nga sa Romans 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Napakahirap na magsimula kapag nakasanayan mong gawin ng mga bagay na akala mo nagpapasaya sa'yo. Pero praise God, kasi tinutulungan niya akong baguhin ang pamumuhay na meron ako ngayon. Hindi man ganun kabilis, pero ang mahalaga, umuusad. Na-realize ko rin na kaya pala hindi ako makapagsimula ulit ay dahil hindi ko hinahayaang si Lord ang bumago sa akin. At totoo na kailangan ng sacrifice para makapagsimula ulit. Kung nahihirapan kang magsimula ulit, hayaan mong si Lord ang kumilos para makapagsimula ka. Sakto at linggo na rin bukas. Kaya ito na ang sign para muling bumalik sa kanya. Marami man tayong isa-sacrifice, pero trust me, worth it yun. Dahil hindi tayo pababayaan ni Lord. At kailanman, hindi niya tayo iiwan. O siya, humahaba na ang kwento ko. Yun lang at salamat sa pananatili hanggang dulo. At palagi mong tandaan na Jesus loves you. Paalam!